Eksakto bang Disyembre 25 ang kapanganakan ni This is Jesus? presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer. The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Paano tinukoy ng simbahang Katoliko ang mahahalagang pangyayari tulad ng kapanganakan ni Juan Bautista at ni Jesus Cristo? Ang araw ng pagbabayad sala o Yom Kippur ang naging sanggunian dahil ito ay ginagawa lamang isang beses sa isang taon sa tradisyong Hudyo. Ang araw ng pagbabayad sala, Yom Kippur. Ang Yom Kippur ay ang pinakabanal at pinakasagradong araw sa kalendaryong Hudyo. Ito ay araw ng pagsisisi, panalangin, at pagninilay. Ang pagbabayad sala ay tumutukoy sa paghingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan at pagkakasundo sa Diyos. Mga mahalagang detalye ng Yom Kippur. Kailan ito nangyayari? Nagaganap ito tuwing ika-10 araw ng Tishrei, ang ika-7 buwan sa kalendaryong Hebreo, na karaniwang tumutugma sa buwan ng Setyembre o Oktubre. Layunin. Isang araw ito para humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa laban sa Kanya at magkasundo sa iba para sa mga nagawang pagkakamali. Mga gawain. Pag-aayuno, 25 oras na pag-aayuno mula paglubog ng araw hanggang matapos ang araw kinabukasan. Panalangin, ang mga Hudyo ay nagdadasal ng time sa sinagoga at gumagawa ng mga ritual. Pagninilay, panahon ito para suriin ang sariling mga gawa at maghangad ng pagbabago sa sarili. Mga ipinagbabawal. Maliban sa pag-aayuno, bawal ang pagligo, pagsusuot ng sapatos na yari sa balat, paggamit ng pabango o lotion, at pakikipagtalik bilang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kahalagahan. Ang Yom Kippur ay nagsisilbing pagtatapos ng 10 araw ng pagsisisi, na nagsisimula sa Rosh Hashanah, bagong taon ng mga Hudyo. Pinaniniwalaan na sa araw na ito, tinatatakan ng Diyos ang kapalaran ng bawat isa para sa darating na taon. Mga tradisyonal na gawain. May mga espesyal na serbisyo sa sinagoga tulad ng Kol Nidri, dasal sa pagsisimula ng Yom Kippur, at Nila, sa pagtatapos nito. Marami ang nagsusuot ng puting damit bilang simbolo ng kalinisan. Ano ang ginagawa ng pari sa araw na ito? Noong sinaunang panahon, ang punong pari, high priest, ay may espesyal na tungkulin sa araw ng pagbabayad sala. Ang mga ritual na ito ay mahalaga upang bayaran ang mga kasalanan ng mga tao, ayon sa Levitico Kapitulo 16. Paghahanda, paglilinis, ang punong pari ay kailangang malinis espiritual at pisikal. Simpleng kasuotan, nagsusuot siya ng simpleng damit na linen bilang simbolo ng pagpapakumbaba. Mga alay at sakripisyo. Toro bilang alay sa kasalanan, inaalay ang toro bilang pagbabayad para sa kasalanan ng punong pari at kanyang sambahayan. 2 kambing. Ang isa ay inaalay bilang alay para sa kasalanan ng mga tao. Ang isa, na tinatawag na scapegoat, ay dinadala sa ilang matapos ilipat ang mga kasalanan ng Israel dito. Pagpasok sa kabanal-banalang lugar. Ito lamang ang araw kung kailan maaaring pumasok ang punong pari sa Holy of Holies, ang pinakamabanal na lugar sa templo, kung saan naroon ang kaban ng tipan. Ipinapahid niya ang dugo ng toro at kambing sa mercy seat, itaas ng kaban, bilang tanda ng pagbabayad para sa kasalanan ng mga tao. Pag-aalay ng insenso. Nagsusunog siya ng insenso sa Holy of Holies upang maglabas ng mabangong usok, na sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Pagsasagawa ng pampublikong pagtatapat. Ang punong pari ay nagtatalaga ng kasalanan ng Israel sa scapegoat bago ito dalhin sa ilang, bilang simbolo ng pag-aalis ng kasalanan mula sa komunidad. Pagwawakas. Pagkatapos ng mga ritual, nagbibihis muli ang punong pari, naliligo, at nag-aalay ng karagdagang mga handog para sa kanyang sarili at sa mga tao. Ang tungkulin ng punong pari ay mahalaga dahil siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa bayan ng Israel.
Matapos ang pagkawasak ng ikalawang templo noong 70 CE, ang mga ritual na ito ay hindi na ginagawa. Sa modernong panahon, ang Yom Kippur ay nakatuon sa pag-aayuno, panalangin, at pagsisisi. Thanks for watching.